Tahimik na nakatayo si Janice sa harap ng malaking gate habang hawak ang maliit niyang bag. Hindi pa rin siya makapaniwala na ito na ang magiging bagong trabaho niya. Mataas ang pader ng bahay. Kulay puti at napapalibutan ng mga halamang mukhang mamahalin pa kesa sa lahat ng gamit nila sa probinsya. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang doorbell. Baka lipas ang ilang segundo, bumukas ang gate at sumilip ang driver na nagpakilalang si Mang Joel. "Ikaw ba si Janice?" tanong nito. Opo. Mahina niyang sagot. "Halika, hinihintay ka na ni Ma'am Cynthia." Pagpasok niya sa loob, agad niyang naramdaman ang lamig ng aircon at ang katahimikan ng bahay. Parang bawat hakbang niya ay may tunog na masyadong malakas para sa lugar na yon. Nakita niya ang malawak na sala, ang makintab na sahig, at ang hagdanang parang sa pelikula lang niya nakikita. Sa dulo ng sala ay nakatayo ang isang babaeng maayos ang postura at mukhang hindi sanay ngumiti. Nakapulupot ang buhok nito at hawak ang tablet habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ikaw ba si Janice? Malamig na tanong nito. Opo, ma'am. Ako si Cynthia. Dito ka na magtatrabaho simula ngayon. Sana malinaw sa iyo ang mga rules. Tumango ka agad si Janice kahit hindi pa niya naririnig. Una, patuloy ni Cynthia, huwag kang masyadong komportable dito ha. May hangganan ng bawat tao sa bahay na ito. Napayuko si Janice. Opo, ma'am. Pangalawa, hiwalay ang kubyertos mo. Huwag mong gagamitin ng sa amin. Opo. At pangatlo, saglit siyang tumigil at tinignan siya ng diretso sa mata. Hindi ka kakain kasabay namin. Naiintindihan mo ba? Parang may kung anong kumurot sa dibdib ni Janice, pero pinilit niyang ngumiti. Opo, ma'am. Naiintindihan ko po. Maya-maya pa ay dumating na ang asawa nitong si Eduardo. Nakasuot ng mamahaling relo at tila abala sa cellphone. Sandali lang siyang tumingin kay Janice bago tuluyang binawi ang atensyon. "Bagong katulong?" tanong nito. Yes, sagot ni Cynthia. Sana mas maayos na ito kaysa sa huli. Hindi alam ni Janice kung matutuwa ba siya o kakabahan sa narinig. Habang ipinapakita ni Cynthia ang kusina at maliit na kwartong tutulugan niya malapit sa likod ng bahay, ramdam niya ang distansya ng amo. Lahat ng salita ay parang utos. Walang init, walang pakiramdam. Pagsapit ng gabi, narinig ni Janice ang tunog ng kubyertos mula sa dining area. Janice! Tawag ni Cynthia. Halika dito. Agad siyang lumapit. Tumayo ka lang dyan, sabi ni Cynthia, habang umuupo sa hapag kasama ang asawa at anak nilang si Bianca. Hintayin mo kung kailan kami matatapos ha. Napatingin si Janice sa mesa. Naroon ang mainit na pagkain. Steak, gulay, at sopas. Mga pagkain na bihira lang niyang makita. Tahimik siyang tumayo sa gilid habang kumakain ng pamilya. Naririnig niya ang tawanan nila, ang tunog ng kutsara sa plato, at ang halimuyak ng pagkain na lalong nagpaparamdam ng gutom sa kanya. Minsang nagtagpo ang mga mata nila ni Bianca. Parang may gustong sabihin ang dalagita, ngunit agad ring umiwas. Lumipas ang ilang minuto na para pang oras ang tagal. Nang matapos kumain ng pamilya, saka lamang nagsalita si Cynthia. O siya, pwede ka nang kumain. Doon ka lang sa kusina. Tumango si Janice at tahimik na naglakad papalayo. Pagdating niya sa kusina, nakita niya ang maliit na plato na nakalaan para sa kanya. Hiwalay, simple, at tila may sariling mundo.
Umupo siya at dahan-dahang kumain. Ramdam niya ang pagod, ang hiya, at ang lungkot, pero pinili pa rin niyang umiti. Para ito sa pamilya ko, Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi niya alam na ang simpleng hapag na iyon ang siyang magiging simula ng aral na magbabago sa lahat. Mabilis na nasanay ang katawan ni Johnny sa maagang paggising. 5:00 pa lamang ng umaga ay gising na siya. Tahimik na naglalakad sa kusina habang hindi pa nagigising ang buong bahay. Naging routine na niya ang maghanda ng almusal, maglinis ng sala, at siguraduhing maayos ang bawat sulok bago bumaba si Cynthia. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong naging malinaw sa kanya ang hindi nakasulat. Ngunit ramdam na batas sa bahay. May pagitan ng amo at ang katulong. Janice, hindi ganyan ang pag-aayos ng mesa. Malamig na sabi ni Cynthia isang umaga habang pinagmamasdan ang inilatag niyang placemat. Kailangang pantay ang pagitan. Hindi ito karinderya. Opo, ma'am. Sagot niya kaagad, kahit halos hindi naman halata ang pagkakaiba. Tahimik lang si Eduardo habang nagbabasa ng balita sa tablet. Hindi siya tumitingin kay Janice, na para bang parte lamang siya ng mga kasangkapan sa bahay. Si Bianca naman ay madalas tahimik habang kumakain. Ngunit paminsan-minsan ay napapatingin kay Janice. Isang beses, napansin niya itong halos mapaso sa mainit na sabaw habang ito ay naghahain. Careful, mahina nitong sabi. Nagulat si Janice at napangiti ng bahagya. Salamat, Ma'am Bianca. Ngunit agad ding sumingit si Cynthia. Bianca, hayaan mo na nga siya. Trabaho niya yan. Muling bumalik ang katahimikan. Habang kumakain ng pamilya, nakatayo si Janice sa gilid, gaya ng utos sa kanya. Unti-unti na niyang natutunan kung kailan lalapit, kailan maghihintay, at kailan hindi dapat magsalita. Isang araw, aksidenteng napaupo siya sa isang bakanting upuan habang inaayos ang mesa. Pagkapasok ni Cynthia sa dining area, agad nitong napansin. Janice, napatuwid siya. Saan ka nakaupo? Ma'am, inaayos ko lang po. Hindi ka kabilang dito, ha? Putol ni Cynthia. Malamig ang tono. May lugar ang bawat tao. Sana malinaw sa iyo yun. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Agad siyang tumayo at yumuko. Pasensya na po. Tahimik lang si Eduardo. Si Bianca ay napayuko rin. Tila hindi komportable. Nang gabing iyon, kumain na naman siyang mag-isa sa kusina. Nakatingin siya sa maliit na plato habang marahang umunguya. Naririnig pa rin niya ang tawanan mula sa dining area. Hindi niya alam kung bakit, pero mas masakit ang pakiramdam kapag naririnig niya ang saya ng iba habang siya ay mag-isa. Lumapit si Mang Joel habang umiinom ng tubig. Okay ka lang ba, Iha? Tanong nito. Ngumiti siya. Opo, sanay na po ako. Umiling lang ang driver. Hindi lahat ng sanay ay tama na. Hindi na siya sumagot. Pinili niyang tumawa ng mahina. Kinabukasan, habang naglilinis siya ng sala, napansin siya ni Lolo Ramon. Tahimik itong nakaupo sa wheelchair habang pinagmamasdan ng bawat kilos niya. Janice, Iha? Tawag nito. Bakit po, sir? Matagal ka na bang nagtatrabaho sa Maynila? Opo, ilang taon na rin po. Tumango si Lolo Ramon. Bihira akong makakita ng taong gaya mo. Matiisin. Napangiti lang si Janice. Ngunit sa loob niya ay parang merong kumirot. Hindi niya alam kung papuri ba yon o awa. Sa mga sumunod na araw, hindi nagbago ang trato sa kanya. Paulit-ulit na pinapaalala ni Cynthia ang mga hangganan.
Paulit-ulit ang tahimik na pagtingin ni Eduardo at ang paulit-ulit na pagdadalawang isip ni Bianca kung tama pa ba ang nakikita niya. At habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang tahimik na pangmamaliit. Hindi sa malalakas na sigaw, kung hindi sa maliit na kilos na araw-araw niyang dinadala. Hindi alam ng pamilya na sa likod ng tahimik niyang pagsunod ay may pusong unti-unting napapagod at isang kwento na malapit ng mabunyag. Tahimik ang umaga habang inaayos ni Janice ang kama ni Lolo Ramon. Barahan niyang tinutupi ang kumot. Maingat na parang may inaalaga ang bagay na maselan. Sanay na ang kamay niya sa ganitong trabaho. Hindi lamang dahil sa utos, kung hindi dahil sa natural na sa kanya ang mag-alaga. Salamat, iha. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Lolo Ramon. Ngumiti siya. Wala po yun. Napansin ng matanda ang kakaibang lungkot sa mga mata niya. Hindi ito lantad, ngunit halatang may dinadala siyang mabigat. Hindi madali ang palaging tahimik, dagdag ni Lolo Ramon. Sandaling natigilan si Janice. Parang nabasa nito ang nasa isip niya. Ngunit ngumiti lamang siya at nagpatuloy sa pag-ayos. Paglabas niya ng kwarto, bumalik sa kanya ang mga alaala. Mga alaalang pilit niyang tinatago sa likod ng simpleng ngiti. Naalala niya ang maliit nilang bahay sa probinsya. Ang nanay niyang laging may sakit. Ang kapatid na nag-aaral pa. At ang pangarap niyang makapagtapos sana ng kursong nursing. Ngunit kailangan niyang huminto. Kailangan niyang magtrabaho. Hindi dahil gusto niya, kung hindi dahil kailangan. Huminga siya ng malalim at bumalik sa kasalukuyan. Sa kusina, naghahanda siya ng tanghalian nang biglang pumasok si Bianca. Janice? Mahina nitong tawag. Yes po, ma'am. Nag-alangan ang dalaga bago nagsalita. Hindi ka ba napapagod? Sandaling natahimik si Janice. Hindi niya inaasahan ang tanong. Napapagod rin po. Sagot niya ng marahan. Pero okay lang. Parte po ito ng buhay. Tumango si Bianca, ngunit tila may gusto pa itong sabihin. Sa huli, umalis rin ito ng walang dagdag na salita. Habang naghahain ng tanghalian, napansin ni Janice ang tensyon sa pagitan ni Cynthia at Eduardo. Hindi pwedeng ganito palagi. Mahina ngunit matigas na sabi ni Cynthia. I told you, temporary lang ito. Sagot naman ni Eduardo habang nakakunot ang noo. Hindi na siya nakinig pa. Alam niyang hindi siya dapat makialam. Ngunit sa mga sumunod na araw, napansin niyang mas madalas magkulong sa kwarto si Cynthia at mas lalong nagiging seryoso sa Eduardo. May kung anong problema na hindi sinasabi. Isang hapon, nadatnan niyang nahihirapang tumayo si Lolo Ramon. Agad siyang lumapit at tinalalayan ito. Dahan-dahan lang po, sabi niya. Napangiti ang matanda. Ikaw talaga ang sandalan ko dito, iha. Hindi niya alam kung bakit, pero napainit ang puso niya sa mga salitang iyon. Sa gabing iyon, habang kumakain na namang mag-isa sa kusina, naalala niya ang dati nilang hapag sa probinsya. Simpleng ulam, simpleng mesa, ngunit sabay-sabay silang kumakain. Walang mayaman o walang mahirap. Walang mas mataas o mas mababa. Napangiti siya sa alaalang iyon. Sa kabilang banda, sa dining area, napansin ni Bianca ang kawalan ni Janice. Ma'am, hindi pa pwedeng sabay na lang tayo kumain minsan? Kasama itong si Janice? Tanong niya. Agad na tumingin si Cynthia. Bianca, may sistema tayo dito. Hindi mo pwedeng buwagin. Tahimik na lang muli ang dalaga. Sa likod ng lahat, si Lolo Ramon ay tahimik na nagmamasid. Nakikita niya ang kabutihan ni Janice sa bawat maliit na kilos. Ang pag-aalaga, ang pasensya, at ang pag-unawa kahit hindi siya pinahalagahan. Sa puso niya,
Alam niyang darating ang araw na ang tahimik na kabutihan na yon ang magpapabago sa lahat. Hindi pa lamang nila alam kung gaanong kalaki ang pagbabagong paparating. Tahimik ang bahay ng gabing iyon, ngunit may kakaibang bigat sa hangin. Kakatapos lamang ng hapunan, at gaya ng nakasanayan, nakatayo si Janice sa gilid habang kumakain ng pamilya. Tahimik ang lahat. Walang tawanan, walang kwentuhan. Halatang may iniisip sina Cynthia at Eduardo. Biglang napahawak sa dibdib si Lolo Ramon. Lo? Agad na napansin ni Bianca. Napangiwi ang matanda. Tila nahihirapang huminga. Bumilis ang tibok ng puso ni Janice nang makita ang namumutlang mukha nito. Eduardo, tignan mo si Papa. Nag-aalalang sabi ni Cynthia. Tumayo si Eduardo ngunit halatang naguguluhan. Ano bang gagawin? Hindi na nagdalawang isip si Janice. Lumapit siya kaagad kay Lolo Ramon. Lo, huminga po kayo ng malalim. Mahinaw niyang sabi habang marahang hinahawakan ng likod nito. Ma'am Cynthia, pakikuha po ng tubig. Sir Eduardo, tumawag po kayo ng ambulansya. Saglit na natigilan ng pamilya. Parang nagulat na siya ang naguutos. Bilisan po natin. Dagdag niya, maingat ngunit matatag ang boses. Agad na kumilos si Eduardo at tinawagan ng emergency hotline. Si Cynthia naman ay nanginginig habang iniabot ang tubig. Inilalayan ni Janice si Lolo Ramon. Pinapakalma ito habang sinusubukang panatiling steady ang paghinga. Hindi niya alintana ang kaba sa loob. Mas nangingibabaw ang instinct niyang tumulong. Okay lang po, Lo. Nandito lang po kami. Bulong niya. Makalipas ang ilang minuto na tila napakatagal, dumating ang ambulansya. Tinulungan niya ang mga paramedic habang inililipat si Lolo Ramon sa stretcher. Sinong sasama? Tanong ng isa sa mga medic. Ako. Sabay na sabi ni Cynthia at Eduardo. Ngunit bago sila makagalaw, nagsalita si Janice. May mga gamot po siya na nasa kwarto. Kukunin ko lang po. Mabilis siyang tumakbo at kinuha ang mga kailangan. Kahit hindi naman iyon utos. Para sa kanya, natural lamang iyon. Doon sa ospital, tahimik silang naghintay sa labas ng emergency room. Nakaupo si Cynthia. Nanginginig ang kamay habang hawak ang bag. Si Eduardo naman ay pabalik-balik ang lakad. Lumapit si Bianca kay Janice. Maraming salamat ha. Mahina nitong sabi. Nagulat siya. Wala po yun, ma'am. Hindi niya napansin ang tingin ni Cynthia sa kanya. Hindi na kasing lamig ng dati. Parang may halong pagkalito at pagkamangha. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang doktor. Stable na po ang pasyente, sabi nito. Mabuti po at agad niyo siyang nadala rito at nabigyan ng paunang lunas. Napabuntong hininga ang lahat. Napaupo si Cynthia at napaluha. Salamat, salamat. Paulit-ulit niyang sabi. Tahimik lang si Janice sa gilid. Handang umatras gaya ng nakasanayan. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang nagsalita si Eduardo. Janice, napatingin siya. Kung hindi dahil sa'yo, baka mas malala pa ang nangyari. Hindi siya kaagad nakasagot. Hindi siya sanay na makarinig ng ganoong salita mula rito. Ngumiti lang siya ng mahina. Ginawa ko lang po ang dapat gawin. Ngunit sa gabing iyon, may nagbago sa unang pagkakataon. Nakita ng pamilya ang higit pa sa pagiging katulong. Nakita nila ang isang taong may lakas ng loob, malasakit at mayroong puso. At habang tahimik na nakaupo si Janice sa gilid ng ospital, hindi niya alam na ang gabing iyon ang simula ng pagbagsak ng mga pader na matagal nang nakatayo sa pagitan nila. Hindi kaagad nakauwi ang pamilya matapos ang nangyari kay Lolo Ramon. Ilang oras silang pabalik-balik sa ospital habang nagpapagaling ang matanda. Sa mga panahong iyon, mas lalong napansin ni Cynthia ang presensya ni Janice.
Hindi bilang katulong lamang, kung hindi bilang taong palaging handang tumulong kahit walang nagsasabi. Tuwing umaga, nauuna si Janice sa ospital dala ang pagkain at ang mga gamit ni Lolo Ramon. Siya rin ang maingat na nag-aayos ng mga gamot, ang nagbabantay kapag napapagod sina Cynthia at Eduardo, at ang tahimik na naglilinis ng maliit na espasyo sa silid upang maging komportable ang lahat. Isang gabi, nadatnan ni Cynthia si Janice na inaayos ang kumot ng kanyang biyanan. Hindi mo kailangan gawin ng lahat, sabi niya. Hindi na kasing lamig ang boses niya gaya ng dati. Ngumiti si Janice at nagsalita. Ayos lang po ma'am, gusto ko rin naman po ito. Napansin ni Cynthia ang pagod sa mukha nito, ngunit wala ni isang reklamo. Tahimik siyang umupo sa tabi ng kama ni Lolo Ramon. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang eksena noong gabing nag-collapse ang matanda. Kung papaanong si Janice ang unang kumilos habang silang lahat ay nagulat at hindi makagalaw. Cynthia, mahina ngunit malinaw na sabi ni Lolo Ramon nang ito ay magising. Mabuti at nariyan si Janice. Napayuko ang babae. Opo, Papa. Tignan mo kung paano siyang mag-alaga. Dagdag pa nito. Hindi lahat ng may pera marunong magmalasakit. Parang may tumusok sa dibdib ni Cynthia. Hindi siya nakasagot. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa hallway ng ospital, napansin niya si Bianca na kausap si Janice. Ate Janice, sabi ng dalaga. Pasensya ka na kung minsan, parang hindi kita napapansin. Ngumiti si Janice. Okay lang po ma'am, naintindihan ko naman po. Napakurap si Cynthia. Hindi niya inaasahan ang pagiging gentle ng katulong kahit sa anak niyang minsan ay sumusunod lamang sa malamig niyang trato. Dumapit siya sa kanila, ngunit sandaling tumigil bago nagsalita. Janice? Tawag niya. Napalingon ang dalaga. Yes po ma'am. Nag-alangan si Cynthia. Hindi siya sanay humingi ng tawad o magpakita ng kahinaan. Ngunit sa sandaling iyon, parang may bumibigat sa dibdib niya na matagal na niyang pinipigilan. Salamat ha. Salamat sa ginawa mo para kay Papa. Mahinang sabi niya. Nagulat si Janice ngunit agad nang ngumiti. Wala po yun ma'am. Natural lang po yun. Tahimik silang nagkatinginan. Sa unang pagkakataon, walang pader sa pagitan nila, kahit sandali lamang. Pagbalik nila sa bahay makalipas ang ilang araw, may kakaibang pakiramdam. Parang pareho pa rin ang mga gamit. Ang ayos ng bahay, ngunit may nagbago sa tingin. Habang naghahain si Janice ng hapunan, napansin niyang hindi siya kaagad pinatayo ni Cynthia sa gilid. Sandaling katahimikan lang ang bumalot sa dining area. Janice? Biglang sabi ni Cynthia. Yes po ma'am. Pagkatapos mong maghain, kumain ka na rin kaagad ha? Napatingin si Janice. Tila hindi sigurado kung tama ang narinig. Opo ma'am. Sagot niya. Ngunit hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin noon. Habang nakatayo siya sa kusina at hawak ang plato, napansin niyang nanginginig ang kamay niya. Hindi niya alam kung dahil yun sa pagod o sa kaba, o sa pakiramdam na may nagbabago sa pagitan nila. Ilang araw matapos makauwi si Lolo Ramon mula sa ospital, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng bahay. Ngunit hindi na katulad ng dati ang pakiramdam. Merong pagbabago, tahimik ngunit ramdam sa bawat kilos. Sa gabing iyon, naghahanda si Janice ng hapunan gaya ng nakasanayan. Maingat niyang inilagay ang mga plato sa dining table. Sinusunod ang dating ayos na paulit-ulit niyang ginagawa araw-araw. Ngunit habang ginagawa iyon, naalala niya ang sabi ni Cynthia noong huling beses. Pagkatapos mong maghain, kumain ka na rin ha? Hindi pa rin niya alam kung papaanong tatanggapin iyon. Maya-maya, Ate Janice? Tawag ni Bianca mula sa likod. Yes po ma'am.
Ngumiti ang dalaga. Pwede bang huwag mo na akong tawaging ma'am? Bianca na lang. Nagulat siya ngunit tumango. Sige po, Bianca. Habang papalapit ang oras ng hapunan, naramdaman ni Janice ang kakaibang kaba. Parang may nangyayaring hindi niya maipaliwanag. Nang umupo na ang pamilya sa hapag, tahimik siyang tumayo sa gilid gaya ng nakasanayan. Ngunit agad siyang pinigilan ni Cynthia. Janice? Yes po, ma'am. Halika, umupo ka rito. Sumabay ka na sa amin. Napatingin siya sa upuan. Saka muli kay Cynthia. Tila hindi sigurado kung seryoso ba ito. Tito? Dagdag ni Cynthia. Marahan ang boses. Parang huminto ang mundo ni Janice. Ilang buwan niyang pinanood lamang ang pamilya habang kumakain. Ilang beses niyang pinigilan ng sarili na maramdaman ang sakit sa pagiging hiwalay. At ngayon, inaanyayahan siyang maupo. Ma'am, okay lang po ako sa kusina. Mahina niyang sagot. Umiling si Cynthia. Hindi, gusto namin ay dito ka. Tahimik na tumingin sa Eduardo at bahagyang tumango. Habang si Bianca naman ay nakangiti na tila hinihikayat siya. Dahan-dahang umupo si Janice. Parang natatakot na baka magbago ang isip nila anumang sandali. Hawak niya ang kutsara ngunit hindi kaagad makagalaw. Salamat po. Bulong niya. Habang nagsisimula silang kumain, may kakaibang init sa hangin. Hindi na siya nakatayo sa gilid. Bahagi na siya ng hapag. Napaluha si Cynthia. Biglang bumalik sa kanya ang lahat. Ang malamig na trato, ang pangmamaliit, ang mga salitang binitawan niya, at ang taong pinanood lamang nilang kumain sa kanila. Hindi makapagsalita si Cynthia habang siya ay napapaluha. Patawad, Janice. Ngumiti lang ang dalaga. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, walang mataas o mababa sa hapag. Sabay-sabay silang kumain, hindi bilang amo at katulong, kung hindi bilang mga taong natutong magpakumbaba at magmahal. At doon nagsimula ang tunay na pagbabago, hindi lamang sa kanilang bahay, kung hindi sa kanilang puso. Lumipas ang ilang buwan matapos ang gabing nagbago ang lahat. Hindi na pareho ang bahay ni Cynthia. Hindi na ito tulad ng dati. Nagbago ang laki ng sala o ang kinang ng mga gamit. Ngunit nag-iba ang pakiramdam sa loob nito. Mas magaan ang hangin, mas madalas ang tawanan, at higit sa lahat, wala na ang pader na dati ay naghihiwalay sa hapag. Tuwing oras ng pagkain, sabay-sabay na silang nakaupo. Sina Cynthia, Eduardo, Bianca, Lolo Ramon, at si Janice. Sa umpisa, nahihiya pa si Janice. Tila hindi pa rin sanay na wala na ang utos na tumayo siya sa gilid. Ngunit sa bawat araw, unti-unti niyang natututunang tanggapin na bahagi siya ng pamilya. Isang umaga, habang nagkakape si Cynthia sa kusina, pinagmamasdan niya si Janice na naghahanda ng almusal. Hindi niya maiwasang maalala ang dati niyang sarili. Ang babaeng puno ng pride. Ang amo na naniniwalang may hangganan ng halaga ng tao. Janice? Mahina niyang tawag. Yes po. Lumingon ang dalaga. Lumapit si Cynthia at sandaling nag-alangan bago nagsalita. Hindi ko alam kung paanong magsisimula pero gusto kong malaman mo na araw-araw kong pinagsisisihan ang naging trato ko sa iyo. Ngumiti si Janice. Hindi mapanghusga, kung hindi puno ng pangunawa. Lahat naman po tayo ay natututo. Napaluha si Cynthia. Hindi niya inaasahan ang ganoong kabaitan mula sa taong minsan niyang pinahiya. Samantala, si Bianca ay mas naging malapit kay Janice. Madalas silang magkwentuhan sa kusina. At minsan, ay tinuturuan pa siya nitong magluto ng mga paborito niyang ulam sa probinsya. Ate Janice, sabi ni Bianca isang araw. Palang araw, gusto kong maging tulad mo. Strong pero kind. Napangiti si Janice. Ikaw na yon, hindi mo lang napapansin. Si Lolo Ramon naman ay mas lumakas na ang katawan
at madalas nakikitang nakangiti habang pinagmamasdan ng pamilya. Para sa kanya, ang pinakamalaking himala ay hindi lamang ang paggaling niya, kung hindi ang pagbabago ng puso ng mga mahal niya sa buhay. Isang hapon, tinawag ni Eduardo si Janice sa sala. "May gusto sana kaming sabihin," sabi nito habang kasama si Cynthia. Nagkatinginan ng mag-asawa bago nagsalita si Cynthia. Janice, kung gusto mo, tutulungan ka naming makabalik sa pag-aaral. Alam naming may pangarap kang hindi mo natapos. Napatigil siya. Hindi niya inaasahan yun. Talaga po? Halos papulong niyang tanong. Tumango si Eduardo. "Hindi ito utang na loob ha, Janice. Ito ay dahil deserve mo yun." Napaluha si Janice. Hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa pakiramdam na sa wakas ay may nakakakita sa kanya, hindi lamang bilang katulong, kung hindi bilang taong may pangarap. Sa gabing iyon, muli silang nagsalo sa hapag. Simpleng pagkain, simpleng usapan, ngunit puno ng init at respeto. At habang tumatawa sila, naiisip ni Cynthia kung gaano kalayo ang narating nila mula ng gabing pinanood lamang nila si Janice habang kumakain sila. Ngayon, wala nang nanonood lamang sa kanila dahil natutunan nilang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa estado o sa posisyon, kung hindi sa kakayaang makita ang halaga ng bawat tao. At minsan, ang isang simpleng hapag ang siyang nagiging lugar kung saan natututong maging pantay-pantay ang lahat. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Walang hangganan ng kabutihan. Kahit pinaghihirapan at inaapi si Janice, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Ang kanyang kabutihan at malasakit ay naging susi sa pagbabago ng puso ng pamilya. Ipinapakita nito na ang tunay na kabutihan ay hindi nakikita kaagad, ngunit laging may epekto sa tamang panahon. Sino nga ba ang mag-aakala na ang isang dating katulong lamang dahil sa kanyang ipinakitang kabutihan at katapatan, siya ay naging parte at bahagi na ng pamilya. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!